together. Why? Because yan yung plano ng Panginoon. No, nais na sirain ng kaaway, pero nais ng Panginoon laging buo. Amen. Katulad ng pag-ibig ng Diyos sa atin. When Jesus died on the cross, it was the ultimate, final. No? Final. Yun na yung tapos. Because Jesus died for you. Magandang umaga po sa ating lahat. We welcome po sa ating pong gawain for this Sunday. We thank the Lord na for the last Sundays, we have been receiving a lot, no, yung mga rema word, no, the word for today na binibigay po sa atin ng Panginoon. And let us not be just a hearer, no, yung mga wonderful things, mga rema word, mga word na ibinabahagi sa atin dito sa ating pong simbahan, no, every Sunday and Wednesday. And even in our even in our cell group, no, let us not miss those days na binibigay po sa atin ng pagkakataon ng ating Panginoon, because those are the precious time na meron tayong time with our God. Just like what we have heard, no, dun kay Mrs. Wala daw pangalan, meron pong pangalan yon, si Mrs. Shunamite. Na kung saan nagbukas po siya ng kanyang, hindi naman po yung physical na tahanan niya, kundi she opened her life, no, to this man of God. And I believe as you receive the Word of God, no, that represent who Jesus is through His Word, no, you are not just hearing the Word, but you are opening your heart, no, your life to what the Word of God is telling unto us. Kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, yun po yung buhay na nagbibigay sa atin ng pag-asa upang tayo po ipatuloy na lumakad, no, sa takbuhin ito na tinatawag po nating buhay. Amen. Just like I am so blessed, no, si Poti po, kung nakita nyo, medyo iika-ika siya. Actually po, yung isa niyang paa, yung hilalaki niya namamaga. But still, she decided to stand, no, to lead us in worship. And that is the kind of character na binubuo, na gusto ng Panginoon na makita po sa atin. Na ibinibigay niya naman sa atin because of His great love. No? The love and the joy to serve. Bira po yun, masakit po yung kanyang paa namamaga, pero kumakanta siya sa atin, sa ating Panginoon. Amen. Amen. Kaya wag po nating imimiss yung araw ng linggo. No, because this is a time wherein God is allowing us and giving us so much time to hear from Him through His Word. Amen. So, wag po tayong a-absent pag Sunday. Kung di rin lang importante. Katulad nga may sakit. No? Pero, I thank God for those things na you really have to decide. No? It's up to you. It's up to our desire, no, to attend and to be here. Now, 2 hours. We start at 10 or 9:30, we end up 11:30. But most of the time nga, alam niyo po, mas mahaba pa yung pag-stay natin dito after the church. Napapansin ko yun. Kasi we have a lot of time to bond together. Matatapos po tayo ng 11:30, 12, pero most of us went home or go home 3 p.m. No? Because we spend most of the time here, no, fellowship one another, no, sharing with one another. And that is Christian life. Amen. And yung pong Friday namin, we thank the Lord na God is now training up our tatays, no, in sharing the Word of God. Kasi every month po may mga topic po kami, just like what we are doing here. No, we are aligning the cell group of the Katatayan on what God is saying to us, so that yung pong progress po natin bilang isang simbahan ay meron po tayong direction. Because this is what God wants us to do, no, this year, na to bear fruit, and that fruit will multiply. No? And our multiplication and being in abundance or pagpapala na nais ng Panginoon na hindi lamang makita
sa pagdami natin, kundi higit sa lahat, sa paglago mo bilang anak ng Diyos. Amen. Last Sunday, it was a very powerful message. No, even though I was outside, no, preparing for our lunch, but still, yung Rhema word na binigay po sa atin ng Panginoon, ang akala natin ay nagdesisyon tayong tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. And that is it is just one part, no, ng ating pong response sa ating Panginoon. But the beautiful thing na ginawa ng Lord is that pinili ka niya. Amen? That is what we receive, no? It is God who chose us. At yung kasunod pang word, and appointed us. The chosen and appointed. So it's a privilege. It's really a privilege na ikaw ay kanyang piliin at hirangin. Dahil nakitaan ka ng Diyos, o ikaw ay so precious in the eyes of God. And that's why hindi siya napapagod na mahalin ka. Hindi siya napapagod na i-follow up ka. Hindi siya napapagod na i-remind ka na ang Diyos na ating Panginoon ay nagmamahal sa atin. Amen. So sabihin mo sa katabi mo, mahal ka ng ating Panginoon. Amen. Psalm 16, verse 11. To those who joined us last Thursday, doon sa wake po ni Pastor Henry, okay, Mami, we thank you for taking time, no, to go with us there. And this is what God have shared to me during that wake, and I believe ito rin po yung paalala sa atin ng Panginoon. Because yung pong on behalf of Pastor Henry, mamaya ko na siya tawagin, we would like to thank you who prayed for this family and shared their blessing financially and prayers. No, maraming pong salamat. And ang mami po ni Pastor Henry died at a very good age of 102. Amen. Pastor Henry is praying that he will live 120. Amen. Di ba? Hindi naman posible. Kasi kung may purpose ka, at kung alam mo yung gusto ng Panginoon sa buhay mo, this will be your inspiration to go on in your life. Kasi kung wala kang inspirasyon, you want your life to end. No? If you think na parang wala na akong pakinabang, wala na nangyayari sa buhay ko, hanggang dito na lamang ba ako, Lord? Then, it might be, no, you are saying, Lord, I want to end everything in my life. Pero hindi po yun ang plano ng Panginoon. Sayang nga lang, hindi tayo nasa panahon nila Adam at ni Noah, nila Lamech, nila Methuselah. Alam niyo kung sino ang pinakamatandang tao na na-record sa Biblia? Si Methuselah. Alam niyo kung anong edad niya? 969 years old. Nakita niyo yan? Enoch was 300 years old at nakilala niya ang Panginoon, and then he lives another 300 years old. So during that time, ito po yung kanilang path of life. So this morning, let this verse sink deep in our heart to understand na sa buhay po na meron tayo dito sa lupa, ang Panginoon po ay hindi nagsasayang ng oras at panahon na gugugulin mo para sayangin lamang. Kundi dapat maintindihan mo at malaman mo kung bakit ka naririto sa lupa at ano ang purpose ng Lord para sa iyo dito sa lupa. Amen. Because your everlasting life together with God, He wants you to enjoy here first. Kaya nga sabi ng Psalmista, I will see the goodness of the Lord here in the land of the living. So naririto pa tayo sa lupa, enjoy natin yung goodness ng Lord. Amen. So enjoy mo yung katabi mong yan. So sabihin mo, I enjoy being with you. Sa mga mag-asawa na for the last 20 years,
Hindi ka ba nagtataka? Kahit na marami kayong differences, and yet you stick together. You stay together. Why? Because yan yung plano ng Panginoon. No, nais na sirain ng kaaway, pero nais ng Panginoon laging buo. Amen. Katulad ng pag-ibig ng Diyos sa atin. When Jesus died on the cross, it was the ultimate, final. No? Final. Yun na yung tapos. Because Jesus died for you. No, hindi niya naman sinabi, Jesus died only for the Jews. Jesus died only for Maribel, for Edwin. Wala pong pangalan na ganun. Tama po ba? Ang sabi po ganun, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. And speaking of world, you are living in this world, you are part of this world, and you are part of the saving grace of God. Amen. Psalm 16, you make known to me the path of life, you will fill me with joy in your presence, and with eternal pleasures at your right hand. Amen. Ito po'y sinulat ni Haring David, at dito niya nakita na in spite of what's happening in his life, alam niyo po yung si King David, hindi po maganda ang buhay niya. Although he was destined to be the king of Israel, and yet his life is not just like a bed of roses, even though he's a king. Kailangan niya mag-wage war. Kailangan niyang pumatay ng mga daang libong Pilistine. Kailangan niyang i-lead ang kanyang mga sundalo sa paglusob. No? Literally, they are at war. Buti na lang wala tayo nung panahon na yon. Kasi yung mga katatayan, lagi nasa war. Ngayon, ang war natin ngayon, ang battle natin ngayon ay yung ating mga worries, mga problems, yung mga gustuhin natin, mga wants natin, yung mga dinidesire natin. Kapag hindi nangyayari, hindi nagaganap sa ating buhay, ay malungkot tayo. Kapag hindi tayo napapansin or nagkakaroon tayo ng mga misunderstanding with our spouses, loved ones, or even our friends, malungkot. Wala kang pera, mas lalong malungkot. Those are our battles. And those are the natural things that's happening to all of us. Amin po ba? Wala namang exempted eh. And yet, in the life of David, he knows the secret. And today, this secret is no longer a secret. Because when David declared this word, he only knows God through the things that God is showing unto him sa kanyang paglakad. Hindi po naging maganda ang buhay po ni David. Nakipag-wage war siya, gusto siyang patayin ni Saul, magiging hari pa lamang siya noon, gusto na siyang patayin. And then, nung hari na siya, yung mga anak niya nagrebelde sa kanya. Hari siya, lumaya siya sa kanyang kingdom kasi papapatayin po siya ng kanyang mga anak, si Absalom. And yet, David's heart, kaya nga ang tawag sa kanya, a man after God's own heart. Kasi nakita ng Diyos na in spite na marami niyang ginawang kapalpakan, si David po ay katulad po nating makasalanan. Pinapatay niya yung asawa ni Bathsheba. Naalam niyo po ba yun? Yung kwentong yun? Nagkasala siya. Amen? Marami siyang mga palpak na nagawa sa buhay. And yet, marami ring bagay na nakita ng Panginoon na ang Haring David na ito ay ang tao na pinili niya dahil mahal niya. At ikaw din po yun. Katulad na pinag-aralan natin last week. Pinili ka niya. At dahil sa pagpili niyang yun, ang sinasabi niya, mahal ka niya. Amen. Kahit hindi mo nararamdaman, minsan umaangal ka pa sa Lord. Pero ang Lord hindi marunong umangal. Kasi He has already given us the heaven's best, and that is Jesus. That's why when David wrote these songs, alam niya yung sikreto. Sa Tagalog, sabi pong ganon, let's go there, ituturo mo ang landas na patungo sa buhay. So ito po yung pinaka-importante bago po natin maranasan yung lubos na kagalakan, ligayang walang hanggan.
The secret is to know what Jesus or what God wants to do in your life. And this is the secret. Hindi na po sikreto ha. Kasi ito na po yung pinag-aaralan natin. Sa English, you make known to me. Sabi niya ni David, you make known to me. Sa Tagalog, ituturo mo sa akin, Lord, ang landas, ano daw? Patungo sa buhay. So God is telling you, ang role mo dito sa lupa ay makita mo yung buhay na nais ng Panginoon na patunguhan mo, na lakaran mo, na daanan mo. Amen. Malalim ba yung turo ko? Di ba? Ito yung dapat na dinadaanan natin. O yung guiding, magiging guide natin sa ating pong buhay. Kaya nga David, even though he's a king, kasi pag king ka, kung ano yung decision mo, hindi nababali. Di ba yun ang kasabihan? Ang utos ng hari ay hindi nababali. So, ibig sabihin, lahat ng sasabihin niya, tama. Walang mali. Pero here's the king. King David. King na hinahabol. King na gustong patayin. King na maraming kaaway. And yet, he humbled himself in his prayer. Sabi niya ganoon, ituturo mo ang landas na patungo sa buhay. When you know that path, kung ayan, kasi sabi niya, you make known to me the path of life. Now, yun dapat natin laging sinasaliksik every day of our life. Every time, every gising, we always declare, Lord, every gising is a blessing. Lord, this is the day that you have made, and I will rejoice and be glad in it. Bilang mga anak ng Diyos, bilang mga nagtitiwala sa Diyos, you always begin your day with a prayer. Lord, thank you for this day. Amen? Alam ko, you always do that. Lord, thank you for this day. So you begin your day asking God to lead you. Asking God to give you the right direction. Of course, doon sa mga monotonous na ginagawa sa bahay, sa mga asawang lalaki, ang path of life nila is magtrabaho. O kung may business, ipagpatuloy yung business. Kung mga lumalabas, lalabas. Mga nagbabiyahe. Di ba yun po yung path of life ninyo? Amen? But kung hindi mo alam kung ano yung purpose mo, kung bakit mo ginagawa yon, magiging routinary lamang po yun. Para bang hindi mo na-enjoy. Minsan, nabubwisit ka. O minsan, may inis ka. Lalo na sa mga laging nasa kalsada. Pero if you know that God is with you, and you will always asking God, Lord, thank you for your protection. Lord, protect me. Lord, guide me. Lord, give me more patience, especially sa mga bumabiyahe. Diba? Kung mapunta ka man sa maling daan, makabangga mo man ang maling tao, but still, you know, you will always say, Lord, ituturo mo ang landas patungo sa buhay. Kasi kapag nakipag-away ka, patungo ka sa kamatayan. Pag nakipag-diskusyon ka, patungo ka sa hindi maganda. Amen? But when you know that God is with you and God is leading you, you will always ask God, Lord, you are the way, you are the truth, and you are the life, and you will always lead me to the path of life. Amen. And diniinan po ito last Sunday nang sinasabi, siya ang pumili sa atin. At dahil sa pagpili niya yung kasama yung pag-ibig ng Diyos. At dahil kasama yung pag-ibig ng Diyos, sabi pong ganon, dapat nananatili ka doon sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Mawala man ang lahat, nasa iyo pa ang pag-ibig. Nasa iyo ang kagalakan. Nasa iyo ang pagtitiis. Nasa iyo ang kapayapaan. Nasa iyo ang kabutihan. Nasa iyo ang kagandahang loob. Nasa iyo ang self-control. The fruit of the Holy Spirit. And that's what God wants us to multiply. No, yung character mo. No, na be-build up katulad ng character ni Kristo. Because God, the very first plan ng Lord sa atin is to become just like Him. We were created
Sa totoo lang, in the beginning, we were created in His image and, ang sabi? Dalawang bagay yun eh. Image and likeness. So which means, kung ano si Kristo, ganun ka dapat. Kung ano meron si Kristo, meron ka nun. Kaya nga sabi ni John, no, in 1 John chapter 4, as Jesus is, so are we in this world. So you live your life here on earth just like Jesus. Mahirap kung sa sarili nating kapamaraanan. Mapapadali kung alam natin yung ituturong landas patungo sa buhay. Amen. Sabi po sa John 10:10, di ba? The enemy came to steal, to kill, to destroy. And all these things lead to death. Amen? But Jesus came that you may have life. Amen. At hindi lamang life, kundi in abundance. So which means, start your day, when you want your day to start right, go to the right person. And that is Jesus. Amen. So, bago natin pag-aralan yung susunod na sinasabi dito na pangako ng Panginoon, importante na malaman natin ang mga bagay na ito. Sabi po sa isa pang translation sa The Passion, for you bring me a continual revelation of resurrection life. Ulitin ko, maganda po ito. For you will bring me a continual revelation of resurrection life. Which means, katulad ng ginawa ni Kristo, now this is what we believe. Jesus died together with you. Jesus buried together with you. Di ba? Hello? Nagkakaintindihan mo ba tayo dun sa prinsipyong yon? Na si Kristo namatay para sa'yo, nakasama mo. At si Kristo ay inilibing. Nakasama ka? At siya ay nabuhay na magbuli. Nakasama ka. At yung pagbuhay mo na magbuli, yun yung resurrected life mo. Yun yung bagong ikaw. Kaya nga sabi sa 2 Corinthians 5:17, for anyone is in Christ, at sino mang nakipagkaisa kay Kristo, ano daw siya? Siya ay bagong nilalang. Ang luma niyang pagkatao ay wala na. Ang lahat ay bago. Amen. So, nung si Kristo po ay namatay para sa'yo, hindi ka po ni-repair. Hello? Hindi ka lang ni-repair. No, dinagdagan ng 1 terabyte, 2 terabyte. Tinaasan yung memory, hindi po. Kundi, ikaw ay bago. Bagong buhay. Bagong lakarin. At ang sabi nga po doon sa Ephesians chapter 2, verse 10, ano? Ang sabi doon? For we are His workmanship, created in Christ Jesus. Amen. So tayo po nung tayo tumanggap sa ating Panginoon, tayo ay mga bagong nilalang. Workmanship created in Christ Jesus. Ano daw? To do good works which God prepared beforehand. Dapat lagi niyo po tatandaan yon. Yung tinanggap mo si Kristo, may plano siya sa'yo, at yung plano ng iyon ay nakaredy na. Ano sabi nung nagsulat? Sabi ni Pablo, that you should walk on them. Ibig sabihin, this is the path of life, takaran mo. Kung ano yung narinig mo salita ng Diyos, dun ka. Amen? You still have a choice. But the consequences of your choices, you will bear it. Kasi God has given you the path of life or the path outside dun sa plano ng Panginoon. And of course, may consequences po yun. Pero si David, kaya niya ang Diyos niya eh. Kaya nga nung siya ay sinulat itong Psalms 16, meron pa nga din sa Psalms 23, di ba? The Lord is my shepherd, I shall not be in want.
He make me lie down in green pastures. He lead me beside still waters. He restores my soul. So alam niya, napapagod siya. Pero ang kapagaruan niya, hindi niya nakikita sa mga bagay na panandalian. Kundi ang kanyang kapagaruan o yung kanyang restoration ay nasa presensya ng Diyos. Amen. So go to Jesus. Go in the presence of God and be restored. Be healed. Be energized. Amen po ba? Amen. Dahil, ang sabi po nga doon, for you bring me a continual revelation of a resurrection life. Yan ang meron ka. At yan ang meron ako. Ang journey pong pinag-uusapan natin dito is a journey each individual takes from birth to death. So alam natin, pinanganak tayo sa mundong ibabaw na ito, at alam din natin, merong hangganan ang buhay natin dito sa lupa. Amen. Kung 969 man yan, praise the Lord. Kung 120 yan, praise the Lord. Kung 102 yan, katulad ng kay Mami, praise the Lord. Amen? Dahil meron kang journey. At ang journey na yon ay bawat isa sa atin. Hindi po pwedeng yung journey niya, journey mo rin. Tama po? Kasi hindi po pwedeng, pag namatay na yung asawa mo, di ba, hindi naman pwedeng sumama ka doon sa hukay. Eh kung hanggang doon na lang yung journey niya, ikaw ay may journey pa. Kaya minsan, di ba, sa mga pelikula, nag-iiyakan, gusto niya sumama. Nakita niyo? Nakakatawa, di ba? Pero ano kaya itulak mo? Sigurado aahon yun, di ba? At hindi siya sasama. Kasi hirap nun, ano? Matatabunan ka, unti-unti ka mamamatay. Hindi naman yun ang journey mo. Amen po ba? Amen. So, yung individual journey natin na ito, no, we always nagdi-deal tayo sa mga ups and downs. Sa mga twists and turns. Lahat naman tayo may ups and downs eh. Hindi naman lahat ups. Na may mga down. Pero one thing for sure, God is teaching you when you are on your down. And also God is teaching you when you are up. Lahat po ay may dahilan kapag nakita mo ang dahilan ng Diyos. Kapag ikaw ay nasa taas, may kapangyarihan ka, yung kapangyarihan ang gamitin mo sa ikabubuti. Kung marami kang blessing, let your blessing overflow with others so that others will be blessed. Amen? Kung ikaw ay wala, natututunan mo magtiis. Natututunan mo magpasalamat. Di ba? Minsan natututo ka, Lord, thank you. Kahit wala ako nito, I'm still alive. I still have my family. I still have my children. I still have a work. I still have a church. Because you learn things, no, through those ups and downs, through your twists and turns. Sometimes you have to make a left turn or to make a right turn. O kapag naliligaw ka, you have to make a U-turn. Di ba? Alam mo, nawawala ka na. Alam mo naman yun eh. Kapag nawawala ka sa Panginoon, you have to make a turn. No turning back. Go back to Jesus. Di ba mayroon pong istorya? When God created the world, bago niya kinreate ang men, di ba kinreate niya lahat ng needs ng tao? He spoke to the land, let there be animals. He spoke to the water, let there be fish. But when He created man, He created him to His image and likeness. And He breathed the breath of life. So, very simple logic. You take away the fish from the water, what will happen? The fish will die. When you take the birds on the air and put them in the water, what will happen? The bird will die. Yung mga hayop sa lupa, dali mo sa ere, what will happen? They will die. And if you do not have God in your life, you are a zombie.
Di ba? Ah, wala kang purpose. You are just living here on earth without a purpose. And that is so sad. But that is not the plan of God. Kaya nga sabi ng salmista, you make known to me the path of life. Amen. Amen. There are three things that I want you to emphasize, no? Sabi nga ganon, God has a path for my life. Not only is leading me, but He will be with me in every new place. Amen. Hindi ka lamang niya pangungunahan o ililid, but He will also bring you and He will also be with you wherever you go. Sabi nga, di ba sa Isaiah, hindi kita iiwan, hindi kita lilisanin, dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, dumaan ka man sa tubig, hindi ka malulunod. At si Jesus na rin nagsabi, di ba? I'll be with you even at the very end of this age. Go and preach the gospel. Yung ating pong nakalagay doon na motto. Di ba? To be the light. To spread the good news. Amen. Amen. Second one. So pupunta na tayo doon sa second phase ng sinasabi po ng pinag-aaralan natin. Ang sabi po doon, in His presence, can we go to doon sa Tagalog? Ituturo mo ang landas patungo sa buhay, sa piling mo'y madarama, ano daw? Ang lubos na kagalakan. Pero bakit may mga trials? May mga problems. Di ba? Pag nasasaging emosyon natin, nagkakasakit tayo, nagkakasakit yung mga mahal natin sa buhay, kini-question natin si God. Meron pa nga minsan sa yung mga napabana sa pelikula, no, tayo mga Pilipino, sana ako na lang, Lord, ang nagkasakit, wag na yung anak ko. Di ba, may mga ganun tayong mga panalangin. Yun ba yung panalangin na gusto ng Lord na marinig sa'yo? Pero kung alam mo kung sino si Kristo, alam mo yung path of life mo, ang lagi mong pagkakatandaan, sabi po doon, you will fill me with joy in your presence. So kapag may problema ka, huwag mong i-dwell yung sarili mo sa problema. Punta ka doon sa magbibigay sa'yo ng kagalakan. When you say kagalakan, when you say joy here, it's not only the joy that will satisfy your emotions, satisfy your wallet, satisfy your needs. But the joy that we are speaking here is that even though you are in the midst of problem, in the midst of trial, you are sick, you will be in the operating table, there is joy, there is peace. Why? Because hindi ka niya nga iiwan eh. Dahil hindi ka niya iiwan, every time you say Jesus, the name of Jesus, meron pong sa piling niya, madarama mo ang lubos na kagalakan. Amen. Ilang beses na po ako napunta sa operating table, na-operahan sa mata, na-operahan sa likod, na-operahan sa kamay. Alam niyo po, marami na ang niletoke sa akin. Yung mata ko, hindi na nga gumaling. Nasa pilayan pa ako, ito pong kaliwang braso ko. Nakwento ko na po ba sa inyo? Nagbabike ako, lumusot yung bike ko sa riles, tinukod ko yung kaliwa kong kamay, itong, di ba may buto po dito, yung buto ko dito nalaglag, sinalo ko ganun. Sinalo ko pong ganun, sabi ko sa driver ng tricycle, halika, hatakin mo. Hatakin mo. Ayaw niya hatakin kasi nakita niya, nakalaylay talaga po ito. This one, nalaglag. Sinalo ko lang gano'n. Tapos sabi ko, dali niyo ako doon sa Beato, doon ako dinala. Ito si Ate Eda, ano naman pag ginagawa mo, kaya ka ng basikleta ka? Dami naman, dami na sinabi. Bike ka ng bike. Tapos nung ino-opera po ako, nakasedate lang ako, gising ako. Pero nakita ko yung kamay ko parang tubo, ginagano. Di ba? Pero during that time, I know that buhay pa ako, I still have a purpose. Ilang beses kami nabangga ni Pastor Henry. Di ba? Pwede na akong, sabi nga nung tumatakbo doon sa sasakyan namin, una yung honor type jeep, sabi nga, inanan patay.
Sabi namin, buhay pa po kami. Tapos yung pinaka-worst, yung nandun kami sa Tagudin, Ilocos Sur. Ako yung huling inalis sa kotse because of my eyes. No? Naipit po ako sa kotse. Yung sa Innova. Bagong-bago, 1 month. Tapos ang tugtog po doon sa stereo. King of Majesty, I have one desire. Grabe, worship song. Pero dumudugo yung mukha ko. Akala ko, pumutok na yung ulo ko. Lumabas kaming buhay. That was 2005. Ilan years na? 20 years? 20 years. Yes, 20 years na. Ito, buhay pa rin po ako. 1997, kinasal kami ni Eda, hindi kami magkaanak-anak. Yung pala, meron akong, tawag dito, inoperahan ako sa spine. Na the age of 36, meron akong kailangan tanggalin doon sa spine ko, ayusin yung likod ko. Ayoko kasi baka ako maging gulay. Pero mo, wala pa kami 1 taon, tapos mag-aalaga na ng gulay. Yung aking asawa. Pero dahil, sabi ng doktor, kailangan operahan ka na kaysa naman after 20 years, dala-dala mo yung sakit niya. Pero I am so confident na kapag kasama mo ang Diyos, hindi ka dapat natatakot. Pinasok po ako dun sa, in-MRI po ako So doon pa lang nalaman ko na yung feeling na nasa loob ng kabaong. Tsaka nasa loob ng yung sa sementeryo. Kasi pinasok ang ganon. 30 minutes akong in-MRI. Para makikita yung mga litid, kasi MRI lahat makikita So meron nga akong may dislocation ako, slip disc dito sa likod. Inoperahan na naman ako. So kung titignan niyo ako ngayon, marami na po ang retokado na po ako. Hindi nga lang yung pagpapaganda. Pero katulad po ni David, sabi niya sa piling mo ay madarama ang lubos na kagalakan. Amen. I know, the time na nagkaroon ng accident si Jean, di ba? Hindi niya akalain yun. Pero ang bilis po ng mga pangyayari, ang bilis din kumilos ng Panginoon. Kita niyo naman, no? Hindi naman po siya niretoke. Inayos lang ang konti. Dinagdagan lang yung beauty niya. Beautiful na, very beautiful pa. Amen. Nakakatawa, pero yun po yung dapat nating makita. That in the presence of Jesus, there will always be fullness of joy. Sabi pong ganon, in your presence, you will fill me with joy in your presence. Sa ibang translation, in your presence, there is fullness of joy. Hindi lamang joy, kundi fullness. Ano ibig sabihin? Nag-uumapaw. Hindi nauubos. Nakagalakan kasi kailangan mo yan. Kailangan ko yan. Every day ng ating buhay, kailangan natin si Kristo. Kailangan natin laging masaya tayo. Amen. Kaya I believe, when Mami Raymunda reached that 102, talaga po namang ang buhay po ni Mami, ano po yun jolly person. Buti lang, naalala po ni Eda, na nakasama po namin siya sa Splash Island. That was 20 years ago. Nakasama namin si Mami sa Splash Island. 20 years ago. So, 102 minus 20, ilan po? 82. Di ba? Sino nakarating sa Splash Island? Taas ang kamay. Ay, yung iba hindi pa. Pupunta tayo. Ren, pupunta tayo, Ren. Hindi po pwedeng hindi nyo makita yon. Pupunta tayo. Next week, pupunta tayo. Hindi po pwedeng hindi nyo malaman yung kinikwento ko. Kailangan ma-experience nyo. Next week. Sino sama sa Splash? Taas ang kamay. Kita nyo, ang gagaling. Yung magsusumama. Hindi kasi hindi nyo ma-experience kasi meron po slide doon yung sasakay ka na parang papel na papaganon. Hindi niya po ginawa niya. Ang ginawa niya yung may family, tawag doon? Salbabida. Sumakay kami kasama si Mami sa buong yung papanik ka ng 3 floors sa salbabidang family, tapos pagbaksak mo, pag-ganon, hanggang sa makarating ka doon sa tubig. Di ba saya? Tapos kami, saya-saya kami, mamaya hindi namin napansin yung nanay ni Pastor Henry. At the age of 80, pumanik. Kasi may solo-solo salbabida. Pagtingin namin, gano'n, nawawala si Mami. Ayan na, nakikita namin. Ching! Di nagalit yung anak.
Nag-Ilocanuhan sila. Hindi ko alam ano may sabi. Yeah. And that's kind of joy. Na meron ka na dapat i-experience mo. At kapag ang taong masaya, yun po yung mga taong mahabang buhay, mga taong masasaya. Kasi, even though you have nothing materially, but you have everything because of Jesus. Amen. The last one. Gutom na kayo eh. The last one. Sabi po doon, bago punta yung last one, in His presence, fullness of joy is His gift. Amen. Joy is a gift that comes from God. That it will not be taken away from you. Kung meron po kapong kagalakan na nanggagaling sa Diyos, hindi po pwedeng agawin niya ng kung sino man. Kasi ikaw ay, tawag dito, what's the right word? Ikaw ay secured sa J-O-Y na meron ka. The Jesus over you. Amen. No one can take it away from you. Because it is one gift that God has given unto you. Kaya nga part siya ng gift of the Holy Spirit. Love, joy. Amen. Not necessarily happiness, but joy knowing God is always there. No form for fear, no room for fear and worry. Amen. Ang joy daw ko ay hindi nagbubukas ng pintuan para ikaw ay mag-alala at matakot. Sabi nga, sa Word of God, fear not, for I am with you. Fear has no room in your life. Kung meron mang fear, the joy of the Lord, ang sabi, is my strength. Amen. Kung may fear, may worry, lagi mo sabihin, the joy of the Lord is my strength. The last one is that with eternal pleasure at your right hand. Ano doon sa Tagalog? Punta natin. Okay. Ang tulong mo ay your health. Yung tulong mo. Yung right hand mo. Kasi yung right hand, when we speak about right hand, it speaks about the right hand of God. No, the help of God. Ang tulong mo ay nagdudulot daw ng ligaya na naman na walang hanggan. Amen. The only help that you can have na ikaw ay sigurado at ikaw ay matutulungan at ang tulong na yan na nagmumula sa Diyos, it will always give you, ang sabi? Eternal pleasure. Pleasures forevermore. Amen. Not only life here on earth, but more so, life after death. Kung hindi mo po alam yan, hindi mo may enjoy yung buhay na meron ka. Kaya kailangan, every time na wala kang alam, go to Jesus na magtuturo sa'yo. Kaya nga sabi, pagka wala kang alam, hindi mo alam, ba't nangyayari yun? Go to God. You make known to me, Lord, the path of life. Tanungin mo sa Lord, ito ba yung path na pupuntahan ko? Parang naliligaw na yata ako. O nawawala na yata ako, Lord. So you will always ask God. Di ba naalala niyo yung prodigal son? He chose another path. Kinuha niya yung yaman niya. Nagpakasasa siya. Pero dumating niya din yung hangganan ng kanyang buhay. At doon sa hangganan ng buhay, doon mo rin marirealize, ang lahat pala ay may hangganan. Pero ang walang hanggan ay ang pag-ibig ng aking Ama na naghihintay sa akin. That's why when he decided to go back to his father, ang sabi niya, ang memorized na litanya niya nga sa tatay niya, Ama, patawarin mo ako, ako'y nagkasala, gawin mo na lang ako isa sa mga alipin mo. Naalala niyo yung kwentong yon? Kasi gusto niya makakain eh. Gutom na gutom siya eh. Ang pagkain niya doon, dahil yung pinunta niya ay taghirap siya, ang pagkain niya, pagkain ng baboy. Nagpapakain siya ng baboy, buti pa yung baboy, may pagkain siya, wala makain, kaya ang ginawa niya, nakikain siya sa baboy. Alam niyo po yung story niyon? Luke chapter 15, go there. Tapos naalala niya,
Doon pala sa bahay ng tatay ko, maraming pagkain. Hindi kami nagugutom. May tapsi, may bangsi, di ba? May longsi, may tosi, may papaitan, mamaya, may pansit, may adobo. Eh kung hindi ka umaten ngayon, hindi ka makakatikim ng papaitan. Luto pa man din ng isang Ilocano. Tama po ba? Kaya sabi niya, ang memorize na sabi niya sa tatay niya, Ama, ako po ay nagkasala, patawarin niyo po ako, gawin niyo lang po alipin. No, yun yung kanyang memory verse. Memory verse niya yun. Pero, nung pabalik pa lamang siya, sinasabi niya na yun, paulit-ulit, nakita na siya ng tatay. Ano ginawa ng tatay? Tinaas niya yung damit niya kasi ganun po yung mga Jews eh. During those time, ang damit nila parang saya, di ba? Diretso. Tinaas niya yung damit niya, tumakbo. Sinalubong yung anak, inakap. At sinabi, ang anak niyang dating patay, muling nabuhay. Imagine that, yung effort ng tatay, tumatakbo. And imagine that, kahit na ang dungis-dungis ng anak, kilala niya yung anak niya. Amen. Ang Diyos, kilala ka kahit anong itsura mo. Kahit mag-disguise ka, kahit mag-wig ka, Arman, kilala ka ng Diyos. Magsuot ka naman ng mataas na tako, kahit na naka-Nike Jordan ka, kilala ka ng Diyos. Wala tayong maitatago sa Panginoon. Kaya yung tatay, takbo eh. Inakap. Sasabihin pa lamang ng anak na, Ama, patawarin mo ako, pinigilan na siya. Ang sabi, sa alipin, sa mga servant, kunin ang jacket. Bigyan ng jacket yan. Magpatay ng bata. Magpatay ng baka, magpapapaitan tayo. Isuot ang sandals, isuot ang robe. Ang anak ko to na namatay ay muling nabuhay. Maliwanag po, sabi ni Kristo, kapag wala ka kay Kristo, ikaw ay patay. Pagka nakikristo ka, ikaw ay nasa tamang buhay. Amen. So this morning, let this be a reminder. And let this be our prayer. No, kapag ka naliligaw ka, sabi mo, Lord, ituturo mo sa akin ang landas patungo sa buhay. Dahil sa iyong piling, madarama ko ang kagalakan. At dahil sa tulong mo, Panginoon, mayroong walang hanggang kaligayahan. Simple lamang po, yung stages ng buhay na gusto ng Panginoon sa atin. You make known to me the path of life. And when you know your path of life, you will fill me with joy in your presence. Even though there are ups, there are downs, there are twists, there are turns, and yet, you will fill me with your presence. You will fill me with joy in your presence. At, syempre, doon sa presensya niya, ano yung problema mo? Tutulungan ka niya. Ano daw? Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Every time God answers your prayers, it will always be for your pleasure. That pleasure is forevermore. Amen. Let's all rise up. Hallelujah. Praise the Lord. So maliwanag po, karugtong pa rin ito ng John 15 natin. If we remain in Him, God has chosen us, tayo pinili ng Diyos. Kung tutusin po, lugi po ang Diyos sa atin. Pinili ka na niya, namatay na siya para sa'yo, pero kadalasan, kinakalimutan pa natin siya, di ba? Sinasantabi natin siya sa mga bagay na sa tingin natin importante. Pero tatandaan po natin, in His presence, there is fullness of joy, and there is life forevermore. If you choose the path of life that God prepared beforehand. Amen. Amen. Let's all pray. Lord, marami pong salamat na sa umaga pong ito ay muli mong binuksan ang aming puso at isipan. That our walk should be your walk. That our talk should be your talk. That our way should be with Jesus, the way, the truth, and the life. And today, dear Lord, we choose that path. Pinipili po namin, Panginoon, ang landasing iyon na dapat naming lakaran. Dahil sa landasing pong iyon, Panginoon, ay kasama ka namin.
na ang pangako mo hindi mo kami iwan o lilisanin man. Na sa iyong presensya ay mayroong kagalakan. At sa iyong pagtulong, Panginoon, naroon ang walang hanggang kasiyahan. So we choose you now, Jesus. Today we are choosing you, Jesus. Our way, our truth, and our life. Dahil naparito ka, Panginoon, upang bigyan kami ng buhay. Hindi lamang buhay, Panginoon, kundi buhay na ganap sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Maraming pong salamat for this day, O Lord. Thank you for your wonderful blessing that we are receiving now through your word, through Psalm 16, verse 11, Lord. You make known to me the path of life, that in your presence there is fullness of joy, and in your right hand there are pleasures forevermore. Marami pong salamat, Panginoon, for this wonderful message that we receive from you. We thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Let's all be seated.